Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mga kapatid na mag-aaral sa sira, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narito naman tayo sa pagpapatuloy sa ating tinatalakay na talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabilang na ang mga pangyayari sa kanyang panahon. Sa sandali ito, narito tayo sa ating pang-anim na aralin. Tatalakay natin sa pang-anim na aralin ang pang-anim na kabanata. At ito ay binubuo ng 2 punto. Una, ilan sa mga paniniwala ng mga tao ng Jahiliya, kamangmangan, panahon ng kamangmangan. Pangalang punto ay ang tatalakay natin ay si Amr bin Luhay ay ang una sa nagbago ng relihiyon ni Abraham. Tatalakin lamang natin mga kapatid para sa maikling pagtalakay o sasamaras lamang natin para hindi tayo abutan ng mahigit 1 oras o susubra. Sikapin natin na 40 to 45 minutes ay magtatapos na ating pagtatalakay. At sama-sama rin tayo magbasa sa ating nakikita sa screen. Pero tulad ng sinabi ko, sikapin natin na mapaiksi ang ating pagtalakay para makulangan ang haba ng minuto o oras na ating nagagamit. Yun, simulan natin ang mga ilan sa mga paniniwala ng mga tao ng Jahiliya. Ang tinutukoy dito sa Jahiliya dito sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at bago pa siya hiranging propeta at bago niya may parating sa madlaang mensahe ng Islam, sa panahon na yon at bago yung panahon niya, bago siya ipinanganak, simula nung pagkatapos ng panahon ni Propeta Ismail na anak ni Abraham, at may nangyari na pagbabago sa relihiyon tulad ng nabasa natin kanina. Simula noon, nalihis sa mga tao sa Islam hanggang sa panahon na dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung panahon na yun yung tinatawag na, sa panahon nila, yun ang tinatawag na Asr al-Jahiliya, panahon ng kamangmangan. Bago ito, kinakailangan muna nating banggitin ang ilan sa mga gawain ng Jahiliya o panahon ng kamangmangan, yung mga tao sa panahon na yon, at kung ano ang kanilang mga paniniwala bago ipinadala ang mensahero ng Allah sallallahu alaihi wasallam. Si Qatada ay nagsabi, si Qatada ay isa sa mga scholar sa Islam, nabanggit sa atin na ang pagitan ni Adam at Noah, si Propeta Adam at si Propeta Noah, ay mayroong 10 siglo, na noong kapanahon na yon ay ang mga tao ay matuwid na nagabayan at sumusunod sa batas ng katotohanan. Pagkalipas sila ay nagkaroon ng pagkakaiba, kaya't pinadala ng Allah si Noah o si Propeta Noah. Siya ang unang mensahero na sa sangkatauhan ng mundo. Sinabi ni Ibn Abbas ang tungkol sa salita ng Allah. Si Ibn Abbas ay isa ring sa sahabi. Yung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay kanya ring pinsan si Ibn Abbas, at siya ay pantas sa pagbibigay ng interpretasyon o kahulugan sa salita ng Allah.
sa panahon niya. Sinabi ni Ibn Abbas ang tungkol sa salitang Allah, kana nasu ummatan wahida. Ang sangkatuhan ay iisang pamayanan. Anong ibig sabihin nun? Ito yung sinabi ni Ibn Abbas sa sinabi ng Allah na kana nasu ummatan wahida. Sa Tagalog, ang sangkatuhan ay iisang pamayanan. Itong ibig sabihin niya, ayon kay Ibn Abbas, lahat sila ay sumunod sa Islam. Ang unang bagay na pinanglinlang ng Satanas sa mga tao ay ang pagsamba sa mga matutuwid na tao. Binanggit ito ng Allah sa kanyang aklat, sa kanyang mga salita. Babalikan natin itong sinabi ni Qatada na ang mga tao ay sa kapanahunan, simula kaidahan hanggang sa pagitan nila kay Propeta Noah, ang mga tao sa loob na yun, sa 10 siglo o 1,000 taon, sila ay nasa relihiyong Islam. Kailan po nagsimula? Yung pagsamba sa Diyos-Diyosan nung panahon ni Propeta Noah. Kaya sinugo si Propeta Noah dahil nalihis yung mga tao sa panahon na yun. Kaya yun ang sinabi dito ni Ibn Qatada, na lahat ng tao ay nasa patuwid na gabayan na sumusunod sa batas ng Islam. Pagkalipat ng 1,000 taon, doon nagsimula ang pagkakaiba o pagkalihis ng mga tao. Kaya isinugo ng Allah si Propeta Nuh o si Propeta Noah. Ngayon, ito yung mga tao, sinabi ni Ibn Abbas, ito yung mga ang unang bagay na pinanglinlang ng Satanas ang demonyo sa mga tao ay ang pagsamba sa mga matutuwid na tao. Itong matutuwid na tao na to, sino-sino to? Binanggit ng Allah sa banal na Quran. Ito ay revelasyon kay Propeta Muhammad. Binanggit ng Allah ang mga nangyaring pagsamba sa Diyos-Diyosan sa panahon na wala pa si Propeta Muhammad. Ito yung sinabi ng mga tao. Sinabi ng mga tao na sumasamba sa mga matutuwid na tao. Yung mga tao na yun ay namatay na. Tapos gumawa sila ng mga parang pag-alaala. Isinalaraw nila yung mga tao na yun. Gumawa sila sa madaling salita, gumawa sila ng mga ribulto para yun ay alaala sa mga taong nakalipas na matutuwid. At ito yung sinamba nila. Ito yung sinabi ng mga tao. At ito ibinalita. Revelasyon kay Propeta Muhammad na ibinalita ng Allah kay Propeta Muhammad ang panahon na yun. Ano yung sinabi ng mga tao na ibinalita ng Allah kay Propeta Muhammad? وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَعُوثَ وَيَعُوكَ وَنَسْرًا. Ito sa madaling pagsalin sa wikang Tagalog, ito nakasulat din. At kanilang sinabi, yung mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan, hindi nyo dapat iwanan ang inyong mga Diyos, o di kaya'y iwanan si Wad. Ito na yung mga pangalan ng mga sinasamba nila. Si Wad, o kaya si Su'a, o kaya si Yaguth, o kaya si Yauk, o kaya si Nasr. Ito yung 4 na nabanggit na mga pangalan na kanilang sinasamba. Ito ang mga pangalan ng kanilang mga Diyos-Diyosan. Anong sinabi ni Ibn Abbas dito sa talata na to? Dito sinabi ng Quran. Ito yung paliwanag ni Ibn Abbas. Si Ibn Abbas yung nagsabi, ang mga taong ito ay matutuwid na tao. Sino yung matutuwid na tao na yon? Yon, si Wad, si Yaguth, si Yauk, then si Nasr. Okay? Ang mga taong ito ay mga matutuwid na tao, at nang sila ay yumao, ito yung istorya, nang sila yumao ng 1 buwan,
ang kanilang mga kamag-anak ay nagdalamhati sa kanila, kaya gumawa sila ng mga larawan nila. At ito ay naiulat sa kahit na saan na ang mga kanilang mga kasamahan ay nagsabi, kung tayo ay gagawa ng mga larawan nila, mas magiging deboto tayo sa ating pagsamba. Sinabi ng nag-ulat, ang isang lalaki ay magpupunta sa kanyang kapatid na lalaki at sa kanyang pinsang lalaki at sasamba sa kanya hanggang sa maubos ang henerasyong ito. At pagkatapos ay panibagong henerasyon na ang darating na sasamba sa kanila ay mas higit na sa antas ng pagsamba sa mga nauna sa kanila. Pagkatapos ay darating ang ikatlong henerasyon at sila ay magsasabi, ang mga naunang henerasyon sa amin ay hindi sumamba sa kanila maliban lamang sa paghingi ng pamamagitan para sa Allah. Kaya't sila ay kanilang sinamba. Nang ipadala ng Allah si Noah sa kanila at yaong mga nilunod ng Allah ay naglaho. Anong nilunod ng Allah dito? Sa panahon ni Noah ay nagkaroon ng flood, yung paglaki ng tubig at nalunod yung mga taong hindi tumanggap sa Islam. Hindi nila pinaniwalaan si Propeta Noah sa panahon na yon. Inanod ng tubig ang mga Diyos-Diyosan at tinangay ang mga ito sa iba't ibang lugar hanggang sa ito ay matangay sa looban ng Jeddah. Ang Jeddah ay isa sa siyudad ng kaharian ng Saudi Arabia. Nang humupa na ang tubig, nanatili ang mga ito sa tabing dagat at hinipan ng hangin ang buhangin na napunta sa mga ito hanggang sa matabunan. Itong panahon na ito yung salaysay ng kamangmangan sa panahon ni Propeta Noah. Yung nung nalihis yung mga tao sa Islam ay isinugo si Propeta Noah. Dahil yun yung panahon ng kamangmangan dahil sumasamba ang mga tao sa Diyos-Diyosan. At sa panahon naman ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kailan naman nagsimula bago siya naisugo na naging nasugo ng Allah para parating sa madlang Islam, nagsimula ang kamangmangan sa panahon ito na yon, sa panahon ni Amr bin Luhay. Siya ang una sa nagbago ng reliyon ni Propeta Abraham o si Propeta Ibrahim. Ito naman sa panahon bumalik naman yung panahon ng kamangmangan. Kumbaga, sa pagitan ni Propeta Noah hanggang kay Propeta Muhammad, siyempre may dumadating din yung sa pagitan nila yung mga propeta. At pagkatapos natapos na yung panahon ni Propeta Ismail, at doon sa kanyang maangkan, doon nagsimula naman mayroong mga tao na sa pagkaraan ni Propeta Ismail at si Propeta Abraham. Si Propeta Ismail ay anak ni Propeta Abraham. Doon naman lumitaw ang taong na tinatawag sa pangalang Amr bin Luhay. Siya yung unang nagbago ng relihiyon ni Abraham. Bali, sa panahon na ito, simula dito hanggang sa bago isinugo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito na naman yung sumunod na panahon ng kamangmangan. Ibig sabihin yung mga tao ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Okay. Ngayon, lilipat na tayo dito sa panahon ni Amr bin Luhay, na siya yung taong unang nagbago ng relihiyon ni Propeta Abraham. At hanggang sa panahon na yon, ilang siglo ang nakalipas
hanggang sa dumating sa ang panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bago pa isinugo, bago pa naisugo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, simula sa panahon ni Amr bin Luhay na unang nagbago ng relihiyon ni Propeta Abraham, ay yun yung panahon ng kamangmangan. At ito ang panahon ng kamangmangan ay naabutan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siya ay isinugo ng Allah sa ayon sa ating napag-alaman na isinugo ng Allah sa edad na 40. Ibig sabihin, bago dumating ang kanyang pagkapropeta ay siya ay nagisnan niya ang panahon ng kamangmangan. Ngayon, dadako na tayo dito sa panahon ni Luhay. Si Amr bin Luhay ang unang nagbago ng relihiyon ni Propeta Abraham. Si Amr bin Luhay, ito yung katangian ni Amr bin Luhay. Si Amr bin Luhay ay pinuno ng Khuza. Khuza ay isa rin sa mga tribo ng mga tao sa Arabian Peninsula. Ito na yung Arabian Peninsula. Ang sentro ng Arabian Peninsula, ito na yung Saudi Arabia sa kasalukuyan natin. Pero hindi lamang itong Saudi Arabia ang Arabian Peninsula. Kasama na yung Yemen hanggang yung mga karatig bansa na nakadikit sa Peninsula o Arabian Peninsula ng yung Arabian Peninsula. Si Amr bin Luhay, yung binuno ng Khuza'a, isa siyang manghuhula at may kaugnayan sa jinn. Yung jinn, yung mga engkanto na nagpunta sa kanya at nagsabi, madalin mo ang iyong pagakpang at magtungo sa Tihama. Ang Tihama ay ito yung lugar dito sa western Saudi Arabia. Sa kasalukuyan, yung mga lugar dyan sa western ng Saudi Arabia na malapit dyan sa dagat ng Red Sea, yan yung tinatawag, nung panahon na yun, yun yung tinatawag ng Tihama. Pero hindi na ngayon, hindi na tinatawag na yung sa panahon ngayon, yung pagkahati-hati sa mga region, wala nang tinatawag na region na Tihama. Pero yung Tihama ay magsimula dyan sa bandang dagat ng Madina hanggang dun sa Yemen, dun sa dagat sa tinatawag ngayon yung Red Sea. Madadanan yung Makkah dun sa bandang dagat. Yung mga lugar na yun sa coastal area ng Saudi Arabia sa bandang kanluran, yun yung tinatawag na Tihama. Madalin mo ang iyong paghakbang at magtungo sa Tihama na mayroong mabubuting kapalaran at kaligtasan at matatagpuan mo ang Diyos-Diyosan na naghihintay doon. Dalin ang mga tao sa Tihama at huwag katakutan. Manawagan sa mga Arabo at sabihin sila. Sabihin sila at sila ay tutugon. Okay? Bali, ito yung si Luhay ay may kaugnayan sa jinn. Ito daw yung mga sinabi. Sinabi ng engkanto kay Amr bin Luhay na pupunta siya sa lugar ng Tihama sa bandang dagat na doon may mga Diyos-Diyosan doon. Okay. Ito. Kaya nagpunta siya sa Jeddah. Yung Jeddah ay sa coastal area ng Saudi Arabia, nasa kanluran, isang malaking syudad. Nagpunta sa Jeddah at natagpuan ang mga ito. Dinala niya ang mga ito hanggang makarating sa Tihama. Okay? Maliban doon sa Jeddah, ito na naikon na sa Tihama. Dumalo siya sa Hajj at nananawagan sa mga Arabo na sambahin ang mga ito. Okay? Ito na yung ginawa ni Luhay, Amr bin Luhay, na kanyang hinikayat ang mga tao, ang mga Arabo, na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Si Ibn Uzra ay tumugon at ibinigay niya ang Diyos-Diyosan na si Wad, na kanya namang itong tinanggap. Siya ay nakatira sa Wadi al-Qura sa Dawm al-Jandal. Ito isa lugar dyan dito sa Saudi Arabia. Tinawag ni Auf ang kanyang anak na lalaki na si Abdu Wad
siyang unang tinawag na sa ganito. Ang kanyang kaanak-anakan ay nagpatuloy sa na pinamahalaan nito hanggang sa pagdating ng Islam. Ipinadala ang tinutukoy dito ang pagdating ng Islam sa panahon ng pagdating sa panahon ni Propeta Muhammad nung siya ay sinugo na. Ipinadala ng mensahero ng Allah sallallahu alaihi wasallam si Khalid ibn al-Walid. Ito yung panahon ni Propeta Muhammad. At siyempre natagpuan nila nung dumating ng Islam sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanilang nilinis ang mga paligid na may mga Diyos-Diyosan. Okay, pinadala ng mensahero ng Allah sallallahu alaihi wasallam si Khalid bin Walid. Ito si Khalid bin Walid, isa siyang sahabi o kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang wasakin ito. Yung Wad, isa sa ribulto na sinasamba. Ang Banu Uzra at Banu Amir ay pumagit na sa pagitan niya at ng Diyos-Diyosan upang pigilan siya. Subalit sila ay naglabanan at napatay sila ni Walid. Pagkatapos ay pinagwawasak niya ang mga ito at pinagdudurog. Si Mudar ibn Nizar ay tumugon sa panawagan ni Amr ibn Luhay. Ngayon, bumalik naman sa panahon yung istorya ay bumalik naman doon sa panahon na yon. Wala pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Mudar ay isa rin to sa mga Arabo na lumitaw sa pagkaraan ni Prophet Ismail. Okay, si Mudar bin Nizar ay tumugon sa panawagan ni Amr. Ano yung panawagan ni Amr bin Luhay? Ang sumamba sa Diyos-Diyosan. Iniharap niya ang isang lalaki mula sa Uzail, ang Diyos-Diyosan na Suwa. Ito yung mga bawat grupo ng mga tao ay na mayroong sinasamba ay sumang-ayon kay Luhay na pagtibay na nila ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. At ito ay nasa lugar na kilala sa bilang Wuhat sa Batn Nakhlah. Ito ay sa lugar doon sa bandang Makkah. Lugar na bandang Makkah. Sino man ang lumapit mula sa Mudar ay sasamba dito. At tungkol dito ay may mga nabanggit. Makikita mo sila nakapalibot sa kanilang kibla. Sa kanilang kibla sa pagsamba. Ang kibla ay yung direksyon ng pagsamba kung saan harap ang tao sa pagsamba, yun ang tinatawag na kibla o direksyon. Sa atin bilang Muslim, ang ating kibla ay ang Kaaba. Kung tayo ay magsasala, ay tayo ay harap sa kibla. Ano yung kibla natin? Ang Kaaba. Harap tayo sa kung saan ang Kaaba, bandang kanluran, bandang silangan, doon tayo harap ngayon. Kung dito tayo sa Riyadh, halimbawa, ang kibla natin ay sa bandang kanluran dahil ang Kaaba ay sa bandang kanluran ng Riyadh dahil ang kibla ay nasa Makkah. Katulad ng palagyang pagsamba ng mga Hudail kay Suwa. Ito na yung mga Diyos-Diyosan, sinasamba ng mga tao. Isa sa mga Diyos-Diyosan yung si Suwa, tulad na natunghan natin na talata sa Banal na Quran kanina. Sa madaling salita mga kapatid sa Islam, kahit hindi na natin isa-isahin yung mga naging reaksyon ng mga tao na sumunod kay Luhay, Amr bin Luhay, Amr bin Luhay, siya yung unang nagbago sa relihiyon ni Propeta Abraham. Nailihis niyang mga tao na sila ay sumamba sa Diyos-Diyosan. Lilipat na tayo dito sa
maliwanag. Lumipat na dito sa mga ano yung mga nasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon niya nang siya ay naging propeta. Ano yung kanyang nasabi o mga katuruan sa panahon na yon. Sa panahon na yon, sinabi niya yung kanyang mga sinabi na may kaugnayan sa mga pagpipigil o pagbabawal sa mga tao na sumamba sa Diyos-Diyosan. Ang mga Diyos-Diyosan na mga ito ay patuloy na sinamba hanggang sa ipadala. Ito na yun simula kay Amr bin Luhay, simula kay bin Luhay ay sinamba ang mga Diyos-Diyosan. Hanggang kailan yung panahon na yon. Ito na yon, ang mga Diyos-Diyosan na mga ito ay patuloy na sinamba hanggang sa ipadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mensahero, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at pinagwawasak ang mga ito. Ng panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naging sugo na siya at lumakas na ang estado ng Islam. Ayon, lininis niya ang mga lugar. Inalis na, pinawasak niya yung mga ribulto. Ayon sa, mababanggit din natin, ayon sa mga naiulat na sa panahon na bago pa mawasak yung mga ribulto sa Kaaba, dyan sa Kaaba na sa Makkah, ay mayroong higit 300 na ribulto na sinasamba ng mga tao bago pa isinugo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nung lumakas na ang Islam sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroon ng tagasunong Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na humahalili sa kanya sa pagpapalaganap sa Islam. Sa madaling salita, nung naitatag na ang estado ng Islam, ay pinagwawasak, ipinag-utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasama rin siya na pinagwawasak ang mga ribulto doon sa Kaaba, sa Makkah. Maliwanag na naiulat sa kapahintulutan ni Abu Hurairah. Ito, si Abu Hurairah isa rin sa mga sahaba o sahabi. Ibig sabihin kasama siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya isa sa mga may maraming naiulat na mga sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito na yan. Ang mensahero ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, nakita ko sa aking panaginip na si Amr bin Luhay, bin Amr al-Khuza'ah ay hila-hila ang kanyang mga bituka sa apoy, at siya ang unang tao na nagsagawa ng tradisyon na nagpapakawala ng mga hayop para sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ito na yung naiulat na sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol kay Amr. Amr bin Amr al-Khuza'ah. Ito na yung mga tao na talag dinakila nila yung mga Diyos-Diyosan hanggang sila ay umaali ng mga hayop para sa kanilang Diyos-Diyosan. Sa ibang salaysay, siya ay sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at binago ang relihiyon ni Abraham. Yon. Sa panahon na yon ay binago relihiyon ni Abraham. At sa ibang salaysay naman ay naiulat mula kay Ibn Ishaq. Ito ay mga mangulat na sa mga sinasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ang unang
sinabi ng propeta, siya ang kauna-unahan na nagbago ng relihiyon ni Abraham at nagtayo ng mga Diyos-Diyosan. Sino si Amr bin Luhay. Ito na yun, balikan natin, ito na yun. Si Amr bin Luhay. Ang mga tao ng kamangmangan ay sinunod ito. Subalit mayroong mga natira mula sa kanila na mayroong mga bakas ang relihiyon ni Abraham. Katulad ng pamimitagan sa bahay ng Allah at ang pag-iikot dito, Hajj at Umrah, pananatili sa Arafah, Muzdalifah at pag-aalay ng mga kamilyo. Kalimitang sinasabi ni Nizar, narito ako sa paglilingkod sa iyo, O Allah. Wala kang mga katambal maliban sa katambal na nabibilang sa iyo. Pag-aari mo siya at ang lahat ng kanyang mga pag-aari. Kaya't inihayag ng Allah. Tutungin natin to. Ito yung mga bakas ng relihiyon ni Abraham. Kahit man nalihis yung mga tao, pagkaraan ni Propeta Abraham pati Ismail alayhisalam, ay mayroon pa ring bakas ang relihiyon ni Abraham sa kanila, sa mga tao na yun na sumasamba sa Diyos-Diyosan, dahil mayroon pa silang mga ginagawa na bakas ng relihiyon ni Propeta Abraham. Ano yun? Ito yon, pamimitagan sa bahay ng Allah, yung Kaaba. Kanilang dinadakilan yung Kaaba. Umikot din sila, ay umikot din sila sa Kaaba, o naghahat sila, o pumupunta din sila sa Arafah. Itong Arafah na to, ito yung isang lugar na kung saan nagtitipon yung mga tao sa pang-siyam ng Dhul-Hijjah sa panahon na ng Hajj. Ganun na rin sa pumupunta rin mga tao, nag-stay rin sila, nanatili din sa Muzdalifah, isa lang lugar na kung saan pinupunta ng mga nag-Hajj. At ang sa dulo, ito na yun mga kanilang mga kaugalian na kabilang pa rin sa bakas ng relihiyon ni Prophet Abraham. Kaya lang sila ay musyrik. Mapagtambal sa Allah, sumasamba sila sa Diyos-Diyosan maliban sa Allah. Kaya inihayag ng Allah ang kanyang sinabi. Ito yung sinabi ng Allah. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. Ito yung translation sa wikang Tagalog. Ang Allah ay naghanda. Ito yung sinabi nung, siya ay naghanda para sa inyo ng isang parabula o halimbawa. Parabula mula sa inyong mga sarili. Mayroon ka bang mga katambal mula sa kanila na pag-aari ng iyong kanang kamay, halimbawa yung mga alipin, upang makibahagi ng pantay sa kayamanan na ipinagkaloob ng Allah sa inyo. Ipinagkaloob namin sa inyo na inyong kinatatakutan katulad ng pagkatakos ninyo sa bawat isa. Kung gayon, ipinaliwanag ba namin? Ito sinabi ng Allah, ipinaliwanag ba namin ang mga palatandaan? Kung gayon, ipinaliwanag ba namin ang mga palatandaan ng mabuti sa mga taong may pag-unawa? Sa madaling salita mga kapatid sa Islam, ang ibig sabihin nito sa mga ito ay parabula, ay binigay na halimbawa ng Allah sa mga tao na kung sila man ay may mga alipin,
may mga alipin kasi yung panahon na yon mayroon pa yung panahon na yun hanggang sa bago dumating ating panahon sa kasalukuyan, mayroong narinig natin yung mga panahon ng slavery, may mga alipin. Ganun na rin yung unang panahon pa, mayroon na yung mga ganyan, yung mga slavery. Ngayon, dito, sinabi binigay ng halimbawa ng Allah na revelasyon kay Propeta Muhammad para sabihin niya sa mga mushrik, yung mga pagtambal sa Allah, sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, na ang Allah ay nagbigay ng halimbawa sa inyo. Kayo na mga mushrik, kayo na mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ang inyong katangian, hindi kayo hindi niyo gusto na parang yung mga alipin niyo ay magiging kasama niyo sa mga ari-arian niyo. Kumbaga, kung paghati-hatian yung mga ari-arian, ay hindi niyo gusto na kumbaga kapantay niyo yung mga taong inyong alipin. Ngayon, yun ay halimbawa. Ngayon, hindi niyo gusto yun. Ngayon, ang tanong sa inyo, paano niyo gugustuhin na bibigyan niyo ang Allah ng katambal mula sa kanyang nilikha na sasambahin niyo? Sasambahin nyo. Datapwat ang Allah lamang ang may-ari ng may karapatan na sambahin. Kaya hindi gusto ng Allah siya ay magagalit sa kanyang alipin na sumamba ang alipin sa isang alipin maliban sa Allah. Ang Allah lamang ang sinasamba. Kaya hindi dapat na bigyan ng Allah ng katambal. Kaya ang pagsamba ay nauukol lamang sa Allah. Ito ay medyo malalim ng halimbawa, pero yun yung punto na hindi gusto ng isang tao na parang maging kapantay niya sa babahagi o paghati-hati ng kayamanan ng kanyang alipin. Dahil siya yung nagmamay-ari doon sa kayamanan na yon. Kanyang alipin lamang yan. Balik kaya, ang pagsamba ay higit sa kayamanan. Ang pagsamba ay naiukol lamang sa Allah. Kaya huwag siyang tambalan, huwag siyang bibigyan ng katambal. Kaya siya lang ang sinasamba. Yun ang sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga musyrik, ang sinabi ng Allah na ito. Ngayon, dadako tayo dito sa hindi natin basahin yung mga pangyayari dito. Bali, ito na yung mga pangalan ng mga Diyos-Diyosan. Una, ang mga pangalan ng Diyos-Diyosan sa panahon na yon na sinasamba ng mga Arabo bago pa may sugo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung iba tumanggap sa Islam, kumbaga iniwan ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pinanghawakan yung katagang la ilaha illallah. Tinanggap nila yung la ilaha illallah. Walang Diyos na dapat sambahin maliban Allah. Itinakwil nila, yung iba na naniwala kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itinakwil nila ang mga Diyos-Diyosan. Tulad nito na matutunghay natin yung mga Diyos-Diyosan. Itinakwil nila at pinatunayan nila na ang Allah lamang ang dapat sambahin. Ito yung mga pangalan ng Diyos-Diyosan. Hindi na natin detalye itong mga nasulat dito. Isa sa mga Diyos-Diyosan, ang pangalan sa Manat. Okay? Ang Diyos-Diyosang Manat. Pangalawa ay ang Allat. Allat. Yan, Allat. Okay? Pangatlo ay ang Al-Uzza. Yung mga pangalan ng Al-Uzza. Kung mayroon man kayong kopya dyan sa ito tinatalakay natin, kayo na lang bumasa dyan sa makikita rin nyo yung mga lugar kung saan naitatag yung mga Diyos-Diyosan na yun, saang lugar. Okay.
Al-Uzza, then sunod ang Hubal. Ang Hubal. Ito na yung ito tutungin natin ng maiksi lamang ito. Ito yung kabilang sa Diyos-Diyosan ay Hubal. Maraming mga Diyos-Diyosan ang mga Quraysh. Ano tong Quraysh? Ito yung tribo ng isa sa mga tribo ng mga Arabo na kinabibilangan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay angkan ng Hashim o siya ay kabilang sa Banu Hashim. At ang Banu Hashim naman ay kabilang sa mga pamilya na napapaloob sa tribo ng Quraysh. Kaya ito yung sinabi dito, ang Hubal, maraming mga Diyos-Diyosan ang mga Quraysh sa loob ng Kaaba na nakapalibot dun sa Kaaba sa panahon na yun na bago pa isinugo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bago pa naialis doon, bago pa nawasak yung mga Diyos-Diyosan na yun na nakapalibot sa Kaaba. Ang pinakamalaki sa mga ito ay si Hubal. Ito yung mga ribulto o mga Diyos-Diyosan. Pinakamalaki na si Hubal. Ang pinakamalaki sa mga ito ay si Hubal na gawa mula sa pulang karnilian sa hugis ng isang tao. Kapag mayroong silang hindi na pagkakasunduan tungkol sa isang bagay, yung nagnanais na maglakbay, ilalapit dito ang mga magpapalabunutan kasamang mga nagpapabanal na pana sa labi nito. Ito ang Diyos-Diyosan na binanggit ni Abu Sufyan noong araw ng Uhud. Ginong Hubal. Ito yung si Abu Sufyan na kabilang na rin sa sahabi dahil siya ay naniwala lang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero bago pa maging Muslim, maging mananampalataya si Abu Sufyan, siya ay isa sa malaking kalaban ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil nung siya ay hindi pa Muslim, ito yung kanyang mga masabi nating kanyang isinisigaw kung siya ay nakaranas ng paghirap sa mga limbawa sa digmaan. Ito yung sinisigaw ni Abu Sufyan nung sila ay nakipagdigmaan sa Uhud. Ito ay bundok diyan sa Madina, doon sa Madina, na doon nangyari yung labanan sa pagitan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasamang kanyang mga sahabi. Kalaban nila si Abu Sufyan. Nung panahon na hindi pa Muslim si Abu Sufyan. Ano yung sigaw ni Abu Sufyan? Ginoong Hubal. Parang pinabanggit nila, humingi silang tulong doon sa kanilang Diyos-Diyosan na si Hubal. Ito. Ang propeta ay nagsabi, sabihin ng Allah ay mas mataas at may mas kapangyarihan. Ito, yung sinigaw rin ng sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Allah ang mas mataas, ang Allah ang dakila, mas may kapangyarihan kaysa diyan kay tinatawag niyong Hubal. Okay? At ito yung lagpasan natin itong mga ibang pangyari dito ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ito, kabilang din dito sa Diyos-Diyosan ay ang Dhul Khalasa. Ito lahat yung mga ribulto mga kapatid, na may mga pangalan sa may mga pangalan. Sinasamba ng mga Arabo noong panahon ng Al-Jahiliya, panahon ng kamangmangan. Ang sunod ay ang Diyos-Diyosang Am-Anas. Okay? Ito na yung
ito na yung mga Diyos-Diyosan, at ito'y mga pangalan ng Diyos-Diyosan na to ay nabanggit din na ipahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung mga pangyayari na naganap sa panahon ng mga Arabo, wala pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paano nila sinamba ang mga Diyos-Diyosan. Ito ay isinalaysay ng Allah kay Propeta Muhammad, at hindi na natin tutunghayan. Ito na yung mga sinabi dito tungkol dito sa mga Diyos-Diyosan. Kabilang na rin dito ito na yung panghuli dito na Diyos-Diyosan ay nabanggit dito sa ating titunghayan, si Amnas. At ito yung mga sinasabi, at ito yung naging reaction ng mga tao sa panahon ni Propeta Muhammad nung siya ay propeta na. Ito nang ipadala ng Allah subhanahu wa ta'ala si Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may dalang mensahe ng tauhid. Anong tauhid? Yung kaisa ng Allah. Ibig sabihin, pagsamba sa Allah lamang. Ang pagsamba ay niukol lamang sa Allah. At itatakwil ang mga sinasamba bukod sa Allah. Yun ang sa ibig sabihin, sa madaling salita, ibig sabihin ng tauhid. O pagbubukod tangi sa Allah. Ang Allah lamang ang sinasamba. Ito yung dala-dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mensahe, yung pagsamba sa Allah lamang. Bale, ano yung naging reaction ng mga Quraysh? Ito yung mga Quraysh, ito nang sinabi natin, ang Quraysh ay tribo, mga tao ng kanilang tribo ay Quraysh. Ang Quraysh din ay kinabibilangan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya lang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay propeta ng Allah na humihikayat sa kaisa ng Allah, at yung mga tao na katribo niya na sumalungat o hindi tumanggap sa kanya ay, sa madaling salita, sila yung mga Quraysh. Ibig sabihin, ito yung mga hindi mananampalatayang mga Quraysh. Ano kanilang naging reaksyon nung iparating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mensaheng tauhid, paghihikayat sa mga tao, paghihikayat sa Quraysh, sa tribo ng Quraysh na sumamba lamang sa nag-iisang tunay na Diyos ang Allah. Ito yung sinabi, naging reaksyon ng mga Quraysh na binanggit ng Allah sa kanyang aklat na Quran. Ito yung sinabi ng mga nasabi ng mga Quraysh, naging reaksyon nila. أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. Ito yung naging reaction ng Quraysh, tribo ng Quraysh na mga kafir, di mananampalataya. Pinagsama ba niya ang lahat ng mga Diyos-Diyosan sa isang Diyos Allah? Yun ang naging reaction ng mga Quraysh. Parang hindi nila nagustuhan yun. Talagang lubos nilang sinalungat. Katiyakan, ito ay isang bagay na nakapagtataka. Para sa kanila, nakapagtataka daw yun. Dahil marami silang sinasamba ng mga Diyos-Diyosan. Bali, yung paghikayat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng pagsamba sa isang tunay na Diyos, ang Allah, ay para sa kanila ay nakapagtataka. Kaya ito yung naging reaksyon nila. Bakit pinagsama ng ang mga Diyos sa isang Diyos lamang? Kasi ang kanilang paniniwala ay maraming Diyos na sinasamba. Ang kasalungat doon sa hikayat ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sumamba lamang sa nag-isang tunay na Diyos, ang Allah. Ang katulad ng Kaaba, at katulad ng Kaaba, pinagpitaganan din ng mga Quraysh
Ang Kaaba, ganun din, ang mga Quraysh ay kanilang dinadakila. Dinadakil ang Kaaba. Pero ang kanilang pagdakila doon ay salungat sa turo ng Islam. Dahil ang kanilang ang Kaaba ay nilagyan nila ng mga Diyos-Diyosan, mga tawagit. Dinilagyan nila doon sa Kaaba. Dinikit nila doon sa Kaaba, nilagyan nila sa Kaaba yung mga Diyos-Diyosan. Hanggang sa madaling salita, nang masakop ng mensahero ng Allah ang Makkah, ito na yung na-establish na yung estado ng Islam sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung naging malakas na yung Muslim at ang inikayat na yung mga taong sumamba sa Allah at mayroon ng puwersa ang mga Muslim sa panahon na yun nang masakop ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Makkah, o natakpo niya ang nasa palibot ng Kaaba. Ito nang sinabi natin kanina, nasa palibot ng Kaaba ang 300 at 60 Diyos-Diyos, 360, 300 at 60 mga Diyos-Diyos. 360 nakapalibot dyan sa Kaaba nung panahon na yon, nang nasakop na ng Allah, nasakop na ng propeta ng Allah ang Makkah. Yun, natakpuan niya. Yun, pinag-utos niya na wasakin ang mga ribultong ito. Yun, doon na nagwakas yung naalis na doon sa Kaaba yung 360 na mga Diyos-Diyosan na nakapalibot doon sa Kaaba nung panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ito na yung sinabi ng Allah sa banal na Quran nung nagwakas na yung mga ribulto doon sa Kaaba sa Makkah, pinalinis na, pinawasak ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng mga Quraysh, yung mga Quraysh na hindi mananampalataya. Ayun, na dumating revelasyon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung sinabi ng Allah, wa qul ja'al haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. At sabihin, sabi ng Allah, ang katotohanan, okay? Ito ay yung paliwanag, halimbawa Islamikong paniniwala sa kaisahan Allah o ang Quran o ang jihad, o ibig sabihin yung mga pakikibaka sa landas ng Allah, laban sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Okay? Ang katotohanan ay dumating na. Wa qul ja'al haqq, dumating ng katotohanan. Okay? Dumating ng katotohanan, at ang batil, kasinungalingan, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay naglaho. Yun, kasi doon sa panahon na yon, doon na nagwakas ang pagsamba ng Quraysh sa mga Diyos-Diyosan dahil winasak ang mga Diyos-Diyosan na nakapalibot sa Kaaba nung panahon na yon, yung mga ribulto na sinasamba ng mga Quraysh. Pinagwawasak sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung masakop na nila ang Makkah. Ibig sabihin na na-establish na, naitatag ng estado ng Islam sa panahon na yon. Yun, pinag-utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na para maalis na yung bakas ng mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng mga Quraysh o mga tribo ng Quraysh. Ito na yung nangyari. Katiyakan, ang kasinungalingan ay palaging maglalaho. Yun, nagwakas din sa ilang siglo. Simula sa panahon ni Amr bin Luhay hanggang ilang siglong nakaraan, hanggang sa panahon ng Propeta Muhammad, doon sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung naitatag ng mga ang estado ng Islam, ay doon na naglaho ang mga Diyos-Diyosan dahil pinagwawasak sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung may tatag na ang estado ng Islam. At ito na yung panghuli, at naglaglagan ang mga ito. Nauna ang mga ulo pagkatapos sa inutos niya
na tanggalin ang mga ito mula sa masjid at sinunog. Ito na yung nagwakas na ang mga nakapalibot sa Kaaba ng mga rebulto na sobra 360 sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nung wakasan na ang mga rebulto na yun na hindi na makikita doon sa Kaaba, ayon, pinagwawasak at sinunog, inalis sa masjid at sinunog. Wala nang para hindi na makita yung bakas. Doon na nagwakas yung pagsamba ng Quraysh sa mga Diyos-Diyosan sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi na nakikita kahit man yung mga hindi pa yumakap sa Islam ay hindi na nila nakikita, wala na silang makikita doon sa Kaaba na mga ribulto dahil pinagwawasak sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang dito na lamang mga kapatid sa Islam, kung medyo napahaba yung ating pagtalakay ay sinikap nating paiksin, kaya lang dahil ito ay kasaysayan at dapat ring mabibigyan natin ng konting mga maiksing paliwanag yung mga nababanggit dito na dapat ipaliwanag. Inshallah sa susunod, hanggang dito na lamang. Wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.